What's up mga gig? It's nice to see you again. Yan, it's Friday na naman, syempre. May panibago na naman tayo mapag-uusapan. So before we start, kami muna ay magpapakilala. Ako si Ram. Ako po si Candy. Ako po si Prince. And welcome to TGIF. So before we start, ipanalangin ko muna yung ating programa ngayong araw na ito. So let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na muli makapag-minister sa mga kabataan, sa aming mga manonood online, sa Facebook or sa YouTube man, Panginoon. Patuloy namin itong pinagkakatiwala sa inyo lang, Lord. Yung programang ito ay patuloy po kayong manguna at patuloy kayong kumilos, Lord, sa oras na ito, Panginoon. And ano man yung aming mapag-uusapan, Lord, nawa ito ay magsilbing aral sa bawat isa. Reminder, Lord. At yung ano man yung matututunan namin, Panginoon, ay nawa may apply namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, patuloy po nating purihin at sambahin ng ating Panginoon. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nations, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Oh, fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh,
your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Swing right of you heavens, let the grace go up as the walls come down. All creation, everything with breath, we hear the sound. All the children, the clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All this creation, everything we breath, we beat the sound. All these children, He has pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything we breath, repeat the sound. All His children, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything we build, we beat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything we bear, we beat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of faith, friend forever, His kingdom come. Yan, hello po and welcome po sa ating segment na pinamagatang Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. Yan, so
mula nung natapos yung camp, meron tayong mga pa-blind items, di ba? And ngayon, meron na naman tayong bagong blind item na aabangan. Pero bago yan, tulad ng sinasabi ni Ate CJ, mag-mention kayo ng inyong mga kaibigan, kahit isa lang, na i-invite nyo manood sa ating live streaming ngayong hapon na ito. Ayan. So, meron tayong 3 clues para sa ating blind item for today. At yung unang clue natin ay basket. Ayan, basket. Ano rin sa basket? Pangalawa naman, may prutas, fruit basket. Pangalawa is, plague. Plague, yes. So, una basket, pangalawa plague, pangatlo ay tablet. Tablet. Oo, kasi social na sila na time na yung may tablet na, hindi nyo alam yun. Oo. So, ulitin natin, basket, plague, tapos tablet. Sige nga, tingnan nga natin kung merong makakahula. Kung sino ba ang ating blind. Ayun! Meron na. Ayan. So, tama po ang ating first commenter na nakatamang sagot, si Ate Hannah. Ang blind item po natin ngayon ay si Moses. Galing mo naman, Ate Hannah. Yan. So, bago tayo mag-indulge sa mga questions about sa life ni Moses, magbigay muna tayo ng mga background. Kung ano nga ba yung kwento ni Moses, sino nga ba si Moses. Yan. So, si Moses po ay isang, isang Israelite na naging Prince of Egypt. Sino kayo dyan? Diba? Nung mga time na yon, yung mga Israelites sa Egypt ay mga slaves. But instead na makarating siya dun sa sa point na yon na maging slave, ay nilevel up siya ni Lord, 'di ba, sa pagiging prince. So, nangyari nun kasi merong command nun na papatayin lahat ng mga anak na lalaki. Kasi may, quote-unquote threat sa king nun na may papalit nga ng king sa kanya. So dahil siguro insecure na hari siya, no? Gusto niya ipapatay lahat ng mga, baby boys ng mga time na yon para yung threat nga na papalit sa kanyang hari ay hindi mangyari. Pero dahil nga, binigyan ng wisdom ng Lord yung parents din ni Moses during this time, ang ginawa ay, natagpuan na lang si Moses sa harapan nung parang court or parang lugar ng princess ng Egypt that time. And instead na sabihin na ipapatay itong baby na to, inako siya nung princess of Egypt na parang tunay niyang anak. Oh, di ba? Ang ganda ng kwento ni ni Moses Maalano. Teleserye. Oo. Tapos, yun nga, si Moses ang ginamit ng Lord para go out of slavery or kumbaga makaranas ng freedom yung mga Israelites during that time, dun sa mga Egyptians. Si Moses din po ang anak ng Diyos na ginamit niya para ma-introduce sa atin yung 10 Commandments niya. And maraming mga miracles din ang ginawa ang Lord through the life of Moses. Yan. So, dito makikita natin na dito rin siya din yung isa sa mga ginamit ng Lord para makamtan ng mga Israelites yung promised land, which is yung Canaan nga, doon sa pinangakong yun ng Lord. Although kahit na spoiler alert, hindi nakaapak sa promised land si Moses dahil sa kasalanan niya din naman. Pero malaki yung yung part din na ginawa ni Moses doon para makalaya nga yung mga Israelites at para makarating yung mga Israelites doon sa promised land. So, saan nga ba natin makikita yung story ni Moses? So, mababasa po natin yung kwento niya sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pero mostly, makikita natin yung kwento niya sa Exodus, yung mula sa childhood niya, di ba? And yung leading ng mga Israelites out of slavery. While yung Deuteronomy naman, doon natin makikita yung kanyang pa-farewell address or yung kanyang pababay sa mga Israelites. Kasi nga hindi na siya nakaapak ng
Canaan. So para malaman nyo, bakit nga ba hindi siya nakaapak sa Canaan? Ay basahin niyo po yung mga books na yon, di ba? Pero isa talaga sa mga reason at yung main reason talaga is because sa disobedience nga dun sa kasalanan na ginawa niya against God. Yan. So, dako na tayo sa ating mga questions. Handa na ba kayo? Handa ka na ba? Handa na. Handa ka na ba? Di ba? Shoo. Okay, so meron tayong mga questions na ni-ready ngayong hapon na ito. And yung first question natin ay, wait lang. Ang first question natin ay, have you ever been in a situation where you were so eager to get to the other side, na willing kang gawin yung kahit ano para lang makalagpas ka na doon sa pinagdadaanan mo? If so, what was that like? Kasi 'di ba si Moses ngayon ginamit ng Lord para maka-escape doon sa slavery. Alam niyo ba na nilid niya yung maraming Israelites na yon, tapos tatawid sila sa Red Sea. Sea ha, hindi lang siya lake, hindi lang siya river, kundi sea, malaking body of ocean yon. Tapos dahil nga syempre nasa likod nila yung mga yung mga soldiers na mga Egyptians. Tapos, yung mga Israelites, ang dami na i-control na nagpapanik dahil merong malaking sea sa harapan nila, paano sila makakalagpas doon, di ba? But alam naman natin that through God, di ba, yung ginanon ginanon lang ni Moses yung staff niya and nagpart na yung Red Sea, di ba? Para makapas sila doon. Pero kayo ba, nandun na ba kayo sa situation na, Lord, gusto ko nang umalis dito sa pinagdadaanan ko to. Kahit ano pong gusto yung pagawa sa akin, gagawin ko na. May gano'n na ba kayong drama kay Lord? Itong dalawang kasama ko naman. Ay, ikaw. Ako meron akong naalalang ganyan. Kasi before, bago ako maging active sa church and ma-involve sa ministry, pasaway akong bata. Yung basta impression sa akin ng family, yung side ko yung mga tito-tita ko before is hindi okay. Kasi nung bata ako, dahil nga na-addict ako sa computer, ay yung mga pinangko-computer ko, yung mga kinukupit ko yun eh. O kaya dinadaya ako, manghihingi ako sa nanay ko ng pang project. Pero yung pala wala mang project, di ba? So, yung lola ko before nagbebenta ng yelo. Project. Yung lola ko before nagbebenta ng yelo, yan, kukunin ko yung mga barya. So, nagkaroon ng impression sa family ko na hindi ako mapagkakatiwalaan sa pera. And ang tagal yun na alis. Hindi ko nga alam kung kung hanggang kailan yun na naglast. Pero ako alam ko sa sarili ko na tumagal yun na naging impression nila sa akin kasi yun nga 2016 ako na-involved or na first time ko makasama ng youth camp ng MMIM. And after nun, syempre, medyo natuwid ko yung bad habits ko. Pero at the same time, hindi naman yun naging smooth. Meron pa rin mga time na talagang nag-fail. Pero ang tagal, kahit mga after 3 years, siguro nga parang 2018, 2019, may impression pa rin sa akin na hindi ako pagkatiwalaan pagdating sa pera. Kasi may instances pa nga nun na parang sa bahay ng tita ko, parang nagpasuyo siya sa akin na bantayan ko yung pinsan ko na SPED. And kasi yung bahay ng tita ko, di pala sa kanila, sa kapatid ng lolo ko. Third floor yon, first, second, third. Sa third floor, dun yung kwarto nung parang kapatid ng lolo ko. Na sinabi na nawalan daw ng pera. Pero ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako makyat doon. Pero may kasing may 3 tao kasi na may 2 tao na bukod sa akin na nagpunta rin sa bahay. Yung kapatid nung tito ko, tas yung tutor nung pinsan kong SPED. So, ako nun, dahil nga parang tinanong lang naman ako ng tito ko. Sabi niya ganyan, nawalan daw kasi yung kapatid ng lolo ko ng pera.
parang 5K yata yun. Laki, di ba? Tapos, nung narinig ko yun, nung time na yun, active ako sa church dito. And talagang mainit ako noon. Parang nung narinig ko yung question na yun, even though hindi sinabing ako yung kumuha, na-feel ko na oo, ako talaga yung kumuha. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako. So, parang napanghinaan ako, naapektuhan yung ko nun yung journey ko as a Christian. Kasi parang bigla ko naisip, di sana pala, sayang lang pala yung mga effort na ginagawa ko. Na pagpunta ko sa church, yun nga, yung pag-pray, yung pagsisimba, pagbabasa ng Bible, kung yung magiging tingin pa rin pala sa akin nung kasi sabi ko, di man ako nagkulang, pinapakita ko naman na nagbago na ako. So, yun yung time na, gusto kong sinasabi ko kay Lord, tinatanong ko kay Lord na gusto ko nang makaalis dun sa impression na yun nila, na ginagawa ko naman yung best ko para makaalis ako doon, pero ba't parang walang nangyayari? So, ba't parang ngayon nga, hindi naman nawawala? So, ayun, thankful ako kay Lord kasi ngayon, recently, nitong mga nakaraan taon, yan, nafe-feel ko naman na yung impression nila na yun sa akin is naalis na. So, I can say na, yun nga, hindi na nila nakikita yun sa bilang ako na, kunyari, uy, nawala ng pera, si agad yan, si Ram agad yan. So, naman na, thankful ako kay Lord sa bagay na yun kasi yun yung dating question ko na kailan ako makakaalis sa site na to or sa struggle na to. And I think I can say na nakaalis na ako doon or nakatawid na ako. Kaya thank you kay Lord sa bagay na yun. Yan, thank you Kuya Ram. Ikaw naman Kuya Prince, kala mo dyan? Nag-iisip pa ako Ano kayang impression na meron sa akin? Siguro sa akin, na lang, yung pagiging tahimik or parang nagiging, kasi pag tahimik ka, nako-consider minsan na di ka na, may tendency na dahil may ganun kang personality na tahimik, may mga chances or may mga opportunities kang nami-miss mo. Tapos parang kalaunan, kaaroon ka ng regrets, gano'n. Kasi, bakit di ko ginawa kasi ito, mga ganito, ganyan. So sa akin, ayun yung parang, ko siya, other side na, na gusto kong i-let go ba? Or, tawag? Lagpasan. Basta makatawid dun sa, sa ganong state or pangyayari. Sa akin, ayun, marami kasi akong ganun Parang feeling ko dahil, ayun nga, dahil sa personality ko. Ayun, marami akong nami-miss na chance, marami akong nami-miss na opportunity na parang dapat ganito na, dapat ganyan na. Pero dahil nga hindi ko nagawa yung mga bagay na yun, parang feeling ko nandito pa rin ako, ganun. Pero lalo na nung pandemic, kasi nung pandemic, di ba, yun, lockdown. So, sobrang minimal lang nung pwede mong gawin sa bahay. And ayun nga, syempre lahat naman tayo umabot sa point na na-boring at kung ano na nang ginagawa sa bahay, di ba? Pero ayun, di mo mawawala sa isip mo yung mga yung mga possible na pwedeng mong gawin or pwedeng mangyari kung hindi nagkaroon ng lockdown ng time na yon. So malaking epekto siya sa akin mentally and emotionally yung lockdown na yon. Ayun nga, di ba? Lagi ko namang example yon. May part talaga na di ako naging active sa church and as a youth leader, di ba? Parang feeling ko nun parang di ako naging worthy or di ako naging worthy as a youth leader. Kumbaga parang hindi ko nagampanan yung role ko nun as a youth leader. Pero ayun, ang grabe lang yung grace ni Lord kasi pagbalik ko nga dito. Hindi ko napipil ko na parang alam mo yun, yung di ako belong kasi nga syempre matagal akong nawala, di ba? Mapifeel mo talaga yon. Pero yung church, syempre yung mga kasama mo dito, hindi nila pinafeel sa'yo na parang ganun yung nangyari, na parang nawala ka. Pinafeel nila na, uy, ito pa rin yung dito pa rin,
nandito pa rin tayo, pwede pa rin natin gawin itong mga ganitong bagay. And malaking part yon kasi, alam mo yon yung growth ko, di ko nga ma-imagine eh. Parang yung pagbalik ko ng church, yung growth ko ngayon. Ha? Ako na yun. Ako na yun, parang ganon. Parang yung pagiging active din sa church. Di lang sa church eh, parang outside din sa church, yung confidence na meron ako ngayon, parang di ko ma-imagine kasi parang nung lockdown, parang lumbay na lumbay ako sa sarili ko, tapos parang ngayon, alam mo yun, pag may mga challenges na pinagdadaanan, alam ko na kasama ko si Lord doon sa journey na yun. Ayun lang sa akin. Nako, lumalakas ang yabang energy sa mga charing. Hindi, sige. Ako nakarelate ako doon sa sinabi mo kasi lalo na sa course namin ngayon, pagka talaga hindi makapal yung mukha mo, sorry po sa term, ma-miss out, marami ka talaga ma-miss out ng mga opportunities. Kaya tinatry ko din na ilabas yung sarili ko na andun ako sa labas, ganon. Yan. Ako naman, meron din ako mga ganong instances, lalo na kapag meron nga mga challenges din na pinagdadaanan. Kasi siguro nga dahil mga emotional kami mga babae, ang drama namin kay Lord, na parang, Lord, tagalin niyo na po to sa akin, ganon. May mga ganon talaga ako moments kay Lord na umiiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, kahit anong paggawa mo, gagawin ko na talaga. Basta makalagpas na ako dito sa challenge na yun. Kasi parang, alam mo yun, napagod ka sa problema, ganon. Parang gusto mo ng easy way out, ganon. Parang nagkaroon ako ng ganong point kay Lord na parang gagawin ko na po lahat, basta mawala na lang to, ganon. Pero, yun nga, merong mga time, sabi nga, di ba, there's a time for everything. So, kung nandun tayo sa season na, na may mga challenges, mahirap man, i-enjoyin pa rin natin kasi, dun sa mga challenges talaga na yun, na-experience natin lalo yung grace ng Lord. Mas nararamdaman natin that He's really near sa atin. Kasi di ba madalas nalilimutan natin si Jesus kapag pag nandun tayo sa mga triumphant natin, moments. Kasi para feeling natin nasa atin ang lahat. Pero pag walang-wala tayo, mas madali natin makita ang Lord kasi mas siya din yung nagsusupply ng lahat ng needs natin. Ayan. So, doon naman tayo sa question number 2. By the way, kung may mga sagot po kayo sa questions natin, comment lang po kayo para mabasa din natin. Okay, so sa question number 2. Yan. Dumating din ba kayo sa point na parang, yun nga, dahil nga kunwari may mga pinagdadaanan nga tayo mga problems, and sometimes, ang kailangan lang naman natin gawin dun sa middle ng storm is to, puro tayo verb, is to be still, di ba? Minsan wala naman tayong kailangan gawin eh. Minsan kailangan lang natin mag-take ng time to pray, to read God's Word, to dwell sa presensya ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng wisdom, ano ba gagawin natin, para magkaroon tayo ng peace, ng comfort. Kayo ba, may mga ganun ba kayong times na na kailangan nyo talagang matutunan to be still and to feel yung presence talaga ng Lord? May ganun ba kayong mga eksena? Ikaw na. Siguro sa akin nung lockdown din. Ganun. Kasi ayun nga, yung thoughts ko noon sobrang negatibo. So, parang umabot ako sa point na parang nagsawa na ako. Nagsawa na ako doon sa thoughts na parang, wala na to. Parang, kumbaga, ganito na yung magiging takbo ng buhay mo. Parang ganyan. So, siya, meron akong book na binasa noon. Atomic Habits. So, ayun, yung book na yun, sobra akong na-amaze doon kasi ang galing niya kasi china-challenge niya yung mga thoughts mo and at the same time binibigyan kanya ng pwede mong gawin na habits. Hindi naman specifically na pwede mong gawin. Kumbaga, kunyari, kung gusto mong pumayat, mag-workout, mag-jogging, ganun, di ba? So, laging may parang yung book na yun, laging niyang sinasabi na laging may way and kada araw meron tayong parang 1% na pwede nating idagdag dun sa
sa habit na gusto nating gawin hanggang sa umabot sa point na yung hobby na gusto nating maging habit maging normal na sa lifestyle natin, and at the same time kung yung habit na yon ay beneficial sa atin, di ba? Kunyari sa katawan natin, yun nga, yung pag-workout, pag-exercise, magiging beneficial siya sa atin, and alam naman natin yung benefits ng mga di ba, nung mga physical activities. And ayun, parang sa akin may ganun ako ganun ako naka-relate, or tama ba? Tama yung sagot ko, no? Ganun ako naka-relate sa noong time na yon. Parang feeling ko masyado na akong fed up do sa mga negative na thoughts and nangyayari sa buhay ko. So why not gumawa ng paraan para maiba yung yung mindset, and at the same time maiba rin yung path na tatahakin ko. So ayun sa akin. Yan, thank you Kuya Prince. Ikaw naman po. Ako sa akin. Kasi binasa ko ulit yung question. Isa sa natutunan ko, kasi yun nga, minsan, pag masyado tayong impulsive sa mga bagay-bagay, ay may mga nalulok, tawag dito, may mga overlook, may mga na-overlook tayo. So, napaka-importante talaga. May mga instances na dapat hindi lang tayo pa basta-basta, di ba? Kaya importante na nagte-take tayo ng time. I-compose natin yung sarili natin, di ba? Isipin natin yung ano yung mga ways, di ba? Mga solutions, ano yung state mo, di ba? Evaluate mo yung sarili mo. And syempre, evaluate mo yung relationship mo kay Lord. And talaga nga bang nakarely ka kay Lord. So, kaya importante sa akin or sa ating lahat na dapat hindi tayo pa basta-basta. Kasi may nauusong ngayon may nauusong quote na take the risk, di ba? At least you try. Pero hindi sa lahat ng bagay nag-a-apply 'yon. Kasi kung take ka lang take ng risk, malaki yung maaring maging recoil nun sa'yo. So, marami kang opportunity na nakukuha or na hindi napapalampas, nakakawawa naman yung sarili mo, di ba? Hindi mo rin kaya. So, hindi sa lahat ng bagay dapat take lang tayo ng take or sige lang tayo ng sige. So that may time na maging mag-take ng kunyari, wala mo nang gawin. You ask God and observe, di ba? Then, if you're sure na, then you go, di ba? Ang konyo. Pero yun, sinasabi ko rin na hindi lang dapat din laging naka-still or walang ginagawa, laging ganon. Kaya nga sinasabi ko kanina na it depends sa situation, di ba? May situation na dapat tinitake mo agad yung opportunity na yon. Kasi nga, mawawala yan. O, magsisisi ka, yung gaya na sinasabi ni Prince kanina. Di ba? So, kaya mabuti na nag-iisip tayo, di ba? Wisely, di ba? Hindi yung nag-iisip lang ng walang wisdom or yung wisdom natin is hindi galing sa Diyos, di ba? Dapat kahit papaano, pag nag-iisip tayo, samahan natin ng wisdom. Kasi pag walang wisdom yan, kung ano-ano lang yung pwede mong gawin. So, importante na alamin natin yung situation. Kung ito bang situation na to is to take agad, or yung situation na to is kailangan mo maghintay and mag-rely mo na sa ating Panginoon. Mag-isip-isip. So, ayun, yung mga ganong bagay. Ayun yung mga natutunan ko. Kasi may time din sa akin na parehas yun na naging ugali ko. Yung take ako ng take na opportunity. Ako rin yung tipo na
ano lang ako, parang chill lang. Hindi ko gagawin yan. So, kaya kahit papaano, na-experience ko siya. May knowledge ako about doon na dapat talaga it depends sa situation. Kasi nga na-experience ko siya before. And alam ko yung mga consequences nung dalawa na yun. So, thank you kay Lord sa bagay na yun. And ayun yung mga bagay na natutunan ko. Yan, thank you po mga kuya. Ayan, so dun sa question natin, di ba, sabi dun, parang yung natutunan talaga natin maging still. Doon naman sa pagiging still natin, kasi di naman tayo nagiging stagnant dapat. Kasi di ko alam kung dito natin na pag-usapan yun sa TGIF or devotions namin sa prayer time. Pero napag-usapan din doon na ayaw ng Lord ng lukewarm, di ba? Yung ayaw niya na nasa middle. Dito yata yun sa TGIF na dapat may pinipili tayong side. So, kapag pinili nating maging still, hindi ibig sabihin na stagnant lang tayo na parang wala tayong ginagawa. Dapat we consult God. 'Di ba? Hindi yung yung wala tayong ginagawa, ay kailangan ko maging still. Sige, matutulog na lang ako 24 hours. So, natulog buong araw. O kaya maglalakwatsa na lang ako, tas go out with friends, yan. Although maganda din yung mga ganong time to take some time to rest. Pero hindi dapat yun na yung magiging full attention mo din. Kasi dapat when you are in the middle na nasa still moments ka, dapat you still acknowledge God sa life mo. And yun nga, ina-ask mo dapat yung wisdom, ano ba yung way niya sa life mo. Kasi yun nga, minsan tayo mga anak ng Lord, minsan laban na laban tayo na, Lord, gusto ko na talaga makaalis dito eh. Wag! Imangarate na ako, ganyan. Pero minsan nga, may times talaga na gusto lang makita ng Lord natin mismo that nandito siya yung gagalaw sa life natin. Kailangan lang natin isurrender lahat ng mga bagay na yon sa Kanya. Yan. So, doon naman tayo sa third question. Yan. Have you ever been in a situation wherein you focused on the things that you don't have instead dun sa mga blessings na binibigay ng Panginoon? At paano mo daw yun in-overcome? Kasi, totoo naman madali tayong mag self-pity na, Lord, wala akong ganito, ganyan, wala akong ganito, ganyan. Na minsan di na natin na-realize na ang dami palang blessings in many different forms na binibigay ang Lord sa atin. So, ito naman tayo. O, sige, ako na nga muna. Nanggigigil ako dito sa dalawang to eh. Ako, meron din ako mga ganyang instances. Kasi, yun nga, madali talaga mag-highlight sa mga negative things instead sa mga positive things na binibigay sa'yo ng Lord. May times nun na na parang tawag dito, although hindi din naman ako masyadong nagtagal dito. Kasi nga, yung mga parents namin, kahit pa paano medyo strict. Although hindi naman sila super strict. But, yan nga, syempre nag-a-abide kasi nga sa Bible, ganyan. And hanggat maaari, gusto din talaga nila kaming maprotektahan. So, may mga times doon na parang na naggagala-gala ngayon. Naggagala-gala. Pupunta lang naman sa SM. Kapitbahay kasi ng school namin dati yung SM. Tapos may times na syempre di ako napapayagan. Kasi yun elementary pa lang. Although supervised naman yun ng parents nila. Tapos maglalaro sila dun sa may parang, hindi pa Kidsunya nun basta parang inflated na parang laro, na place to play. Tapos, syempre gusto mo makisama. Tapos may time din na nag-ayaan sila magsine. Ayaw na parents namin na pupunta ng sine kasi syempre madilim, tapos malay ba nila kung movie yung papanoorin, ganyan. So, maganda naman yung yung guidelines ng parents namin and yung intention. And hindi ko na naman yun sinuway kasi ayun nga, naniniwala din naman talaga ako na yung wisdom ng Lord sa parents ay iba talaga, 'di ba? Para i-guide tayo. Tapos may time nga na parang iniisip ko, parang thought lang siya sa isip ko na bakit yung mga kaklase ko, nakakapag sila SM, nakakapag-sine, ganyan-ganyan. Tapos isip ko pa ng dati, bakit sila mataas-taas yung baon, ako hindi. Pero, nakakatuwa naman doon kay Lord kasi una, hindi nagtagal yung ganong thought sa isip ko. Pinakita niya din talaga sa akin na, yun nga, iba yung wisdom ng Lord sa parents, iba yung love ng parents din sa amin, ganyan. Tsaka they do not, hindi nila intention na saktan ako, ganyan. Tapos, yun nga sa budget,
bata pa lang ako, nakita ko na rin talaga na grabe ang Lord. Kasi akala ng mga kaibigan ko ng yaman-yaman namin. Akala nila ang dami naming kwarta, ganyan. Pero hindi nila alam, yun ay lang talaga, grace talaga ng Lord at yung faithfulness niya. So, ayun, nakakatuwa ang Lord kasi kahit na may mga ganon times na na-highlight minsan yung mga bagay na wala ako, nire-remind niya talaga sa akin din palagi na, anak, ito yung mga blessings ko, ito yung beauty na binigay ko sa'yo. Kasi even dati nun sa mga friends ko, parang sabi ko, bakit sila may friends sila na lalaki? Ako wala akong kaibigang lalaki. Tapos sabi ko, bakit sila ang dami nilang kaibigan na higher levels? Ako wala akong kaibigan ng mga higher levels, even mga lower levels. Kasi ba parang pag ganun sikat ka sa school di ba? Popular kid. Pero pinakita din naman ng Lord sa akin na hindi nagmamatter yung dami ng friends mo, hindi nagmamatter kung may kaibigan ka bang lalaki o babae, ganyan. Kasi, una sa lahat, importante pa rin yung true friendship and even yung Panginoon na kaya niya maging, kung sino man na kailangan mo, kaya niya maging Diyos, kaya niya maging kaibigan, kaya niya maging tatay, kaya niya maging sino pa man na kailangan mo. All in one na siya, package na siya, ganon. So, ayun, nakakatuwa kasi lagi din ako nire-remind ng Lord and nire-rebuke niya ako each time na na may mga ganong thoughts na pumapasok sa isip ko. Nakapag-isip na kayo? Oo, ikaw na una. Yan, sa akin, siguro sa aspect na lang ng studies. Yeah. Kasi yun nga, yung mga kapatid ko kasi, yung kuya ko, tsaka yung bunso namin, tawag dito, sila parang nung pandemic or kahit pre-pandemic, sila, sa school nila, talaga mga achievers. Tapos ako, hindi ko alam kung paloko na sinasabi ng mama ko na daw parang, mami, yung mga kuya mo, tsaka si ganyan. Naman, nasa na yung bibigay mo? Ako kasi, syempre, mayabang ako Lagi ko lang sinasabi na, kaya ko rin naman yan. Tinatamad lang ako. Parang mga ganon. Sabi ko, nung bata ako, achievers din naman ako Sabi ko, tinamad lang ako, sabi ko. So, may time na ganon na marami ako excuses. Na sabi ko, kasi masipag yan Ako, di man ako masipag. Pero, alam ko sa sarili ko na kaya ko. Parang mga ganon. So, puro ko excuses. Sa studies, isa rin siguro dumating din ako sa point na kasi sa gamit, siguro minsan lang, yung talagang particular na gamit na mas nag-focus ako dun sa wala. Siguro before, nung pauso pa lang yung cellphone, di ba? Syempre, nung time na yun, nung pauso yung cellphone, hiwalay pa yung parents ko nun. And talagang mahirap yung buhay nun. Kumbaga, kalakendi, parang ganun din Parang lagi kaming nadadamay dun sa tingin na mayaman. Kasi nga yung mga tito ko, yung mga tita ko talagang mga mapipera. Pero di nila alam, sila lang yun. Nadadamay lang. Nadadamay lang kami, pero hindi talaga kami mayaman. So, may time noon talaga nainggit ako dun sa sa may mga cellphone. Ako, parang wala. Kung magkaka-cellphone man ako, yung sobrang ang pangit. Yung parang hindi mo rin magagamit. Yan. So, dumating naman ako sa ganung time. Pero hindi siya ganun, hindi ako masyado nag-dwell doon. Pero yun, parang ma-share ko na lang din. Mas more on nandun ako sa hindi material things na nagpo-focus ako na, wala naman kasi akong ganyan. Hindi naman kasi ako masipag kaya ganyan. So, ayun, paano ko yun na-overcome? Siguro sa tulong lang din ng mga ibang tao, yan, ng church. Ganon din yung mama ko kasi talagang sinasabi niya naman sa akin na naman kaya mo naman, parang sipagan mo lang. Sa isip ko noon hindi nga ako tinatamad nga ako, ganon, parang kasi may sakit ako sa school, hindi sa utak. Kasi may may pause.
mabilis ako mawala ng gana sa pag-aaral pag feeling ko hindi nare-reciprocate yung effort ko. So madalas pag kakasimula ng school year, ano ako diyan, sipag ako. Yan, talagang nagno-notes ako. Ang ganda pa ng sulat ko sa mga notebook ko. Tapos yung bag ko, ang ganda pa ng ayos ng mga notebook. Sabi nga ng mama ko, sa aming magkakapatid, ako yung may pinakamaayos na bag. Kasi magkakasunod yun, pati yung pagkakasunod-sunod ng subject, magkakasunod yung notebook. Ayun. So, ganun ako pag first part ng school year. Pero pag may na-encounter akong isang teacher na feeling ko hindi niya naman nare-reciprocate yung effort ko, yun na. Doon na mawawala na ako ng gana, tapos tuloy-tuloy na yun hanggang dulo. And ayun, paano ko siya na-overcome? Thank you kay Lord sa mga ginamit niyang tao na talaga nagmo-motivate sa akin, nagre-remind na wag mong parang wag mong maging basihan yun, isipin yun. Kasi sa college, mas malala sa college, which is totoo. Yan. And ngayon, thank God, kasi hindi naman ako naapektuhan ng mga professor na kasi kailangan ng maging masipag kasi dito nakasalalay yung magiging future ko. Lalo, mahirap-hirap din yung course ko. Yan, so thank you kay Lord kasi na-overcome ko yun, yung ugali ko na ganun. Na puro excuses, di ba? Nakafocus ako dun sa mga bagay na wala ako. I mean, not material things, di ba? Para, ayun, hindi ko gawin yung isang bagay. Pero thank you kay Lord kasi sa college days, hindi na tayo naapektuhan ng mga prof na hindi nare-reciprocate yung effort natin. Meron niya akong prof habang nagre-report kami, tulog, nakangangapay. Pwede naman siya mag-off cam, pero naka-on cam siya. So, ayun, thank you kay Lord. Kasi ngayon na-enjoy na mas na-enjoy ko yung pag-aaral kahit na may mga ganun ako na-encounter. Siguro dahil nga lang din sa nagmamature na tayo, di ba? Yan, nakafocus na tayo sa goal natin. So, yun lang. Thank you, Kuya Ram. Ikaw naman, Kuya Prince. Meron pa ba? Di sa akin siguro dun din sa studies din. Although di naman ako sa achievements din, tsaka sa parang pressure na parang ay dapat ganito na, dapat nandito ka na sa ganitong part, parang ganun. Although nung una nakaka-pressure kasi nakikita mo yung mga kabatch mo, nandun na sila, nag-work na, ganito ganyan. Kumbaga established na yung work, ganun. Ako parang pag ganito lang yung work, ganun. Parang mahirap siya nung una eh. Pero ayun nga, kung makikita mo, dumaan din naman sila dito eh. Kung baga ako, yung dinadaanan ko, dumaan din sila dito sa part na yun. So, kumbaga naging mindset ko parang di ko na dapat isipin na na nauna na sila. Kumbaga, isipin ko na lang yung journey na tinatahak ko, ganun. Tapos sa mga sa achievements kasi dalawa lang naman kami ni ate. Tapos malayo yung gap nung pag-aaral. So hindi naging issue sa amin na parang ay si ganito mas magaling kay ganito. Parang ganon. Hindi siya naging issue sa amin. Kasi nung elementary tsaka high school, parang sobrang luwag nila mama sa akin eh. To the point na na nagka-cutting na ako. Natutunan ko na mag-cutting, natutunan ko ng mag-computer sa outside dun sa namin, sa barangay namin. Malapit sa school, mga ganyan. So, rin siya, naging yung sobrang luwag sa amin, kumbaga naging sa akin pala, naging naging medyo naging masama talaga na naging masama talagang di man experience, pero di ko siya masasabi maganda no. Kumbaga learning experience siya. Yung mga bagay na gano'n. So, ayun lang naman sa akin, siguro sa life. Yan. Tita Edna, kung nanonood po kayo, bigyan niyo na po ng curfew. Gusto niya po maging strict yung parents niya. Charing. Ayan. Sige, thank you mga kuya. So, yun nga sana sa life natin, alam mo, minsan maganda rin yung, di ba sa kalesa may harang.
Minsan maganda din na nilalagyan tayo ng mga ganun eh, para hindi tayo nakatingin dun sa sa race ng iba. Kasi may kanya-kanya tayong mga race eh, di ba? It does not matter kung sino yung unang makalagpas ng finish line. But ang importante, ikaw na may takbuhin dito sa buhay na to, ma-reach mo yung finish line na yun. Hindi, it does not matter kung ano yung time mo, kung naka 1 hour ka man o naka 2 hours or 1 second mo nalagpasan yung finish line. Ang importante, hindi tayo mag-quit dun sa race na binigay sa atin ng Panginoon. Yan. So, doon naman po tayo sa fourth question natin. Sabi dito, why do you think Moses refused to ask for help? What can make asking for help difficult to do? Sige nga, sino ang Or kayo ba may mga times na parang dumating ba kayo nun sa time na, sige, personal na lang natin, na parang ayaw nyo ding mag-seek ng help, na kaya ko to. Wow! Ikaw na. Lakas ka pala eh. Parang tabi. Ako na to. Ganon. May mga ganong instances ba kayo? Na parang may mga taong willing naman mag-help eh. Meron? Ikaw? Sige, ikaw muna. Ako parang pati sa pag-aas ng help, nahihiya ako eh. So, ayun, siya, dilemma or talagang struggle ko siya every time na nagkaaroon ako ng problema or decision na alam kong kailangan ko nang mag-seek ng help or mag-seek ng other perspective dun sa sitwasyon, ganun. Di ko siya ginagawa kasi feeling ko nga, ay, kaya ko na to. Kasi, ako naman magdidesisyon na ito eh. Kumbaga, kung ano yung magiging, decision ko, papanindigan ko na lang, ganun. So, ayun siya, ganun sa akin. Kaya, may part talaga na mahirap siya sa akin. Lalo na siguro pag sobrang personal, yung mini-struggle mo talaga na ikaw lang yung nakakaalam, ganun. Parang ang hirap niya sabihin sa iba kasi syempre may mga thoughts naman tayo na paano pag yung gusto mo, 'di ba? Ayun yung madalas yung gusto mong answer doon sa pag-aas ng help. Minsan kasi tayo mga tao, yung answer na gusto nating marinig lang yung gusto natin. Kumbaga yung lang sa atin, favorable sa atin na answer yung gusto nating marinig. Pero minsan naman 'di ba ginagamit ni God yung mga tao or yung mga situation para ma-remind tayo na minsan yung thoughts or minsan yung principle na meron tayo hindi na align doon sa plano niya or malayo na doon sa path na gusto niyang doon ka papunta. So minsan ginagamit niya yung mga tao or yung mga sitwasyon para mas ma-realize mo na ay, oo nga no Lord, parang itong principle or thought ko na to malayo doon sa will na gusto mo para sa akin. So ayun, para sa akin, ayun siya, struggle siya sa akin kasi siguro nga, ayun nga, personality ko tahimik and kumbaga yung words din na kung paano ko siya i-deliver sa tao, parang iniisip ko yun, lagi ko iniisip. Kumbaga di ko siya pina-practice na word per word, pero iniisip ko anong word kaya yung sasabihin ko para mas hindi, kumbaga para mas decent, mas clarify din do sa tao. Kumbaga ganun. Ayun yung struggle ko kaya minsan or madalas hindi ako nagsasabi ng problem sa iba. Ayun. Yan, thank you Kuya Prince. Ikaw naman po. Ako, number one reason yun. Siyempre, pride. Although, hindi ko sinasabing mayabang ako. I mean, hindi ako hindi ko alam, siguro nature ng tao siguro yung talagang may pride. Aminin man natin sa hindi. Isa yun sa reason bakit ayaw natin mag-ask ng help. Pero for me, siguro nasanay kasi ako na iniisip ko lagi na hindi, kaya ako naman eh. Parang I can manage.
kaya ko. Magatingin ko sa sarili ko, malakas ako eh. Sakalam. Mga ganon, parang kaya ko pa to. Ganyan, kaya ko pa yan. Yung mga ganong bagay. Pero, in reality, meron talagang part sa atin na hindi natin kaya and we need help. Diba? Pero dahil sa pride na meron tayo, ay mas pinipili nating hindi humingi ng tulong. Diba? And hindi rin siya maganda for us kasi pag nasanay tayo ng ganun, kala natin, hindi tayo nag-grow. Nakatenga lang tayo sa level natin. Diba? Or anumang aspect ng bagay na yun. Hindi tayo mag-grow doon kasi hindi tayo natuto mag-ask ng help. Kasi hindi rin naman masama na mag-ask ng help unless ikaw na yung tipo ng tao na complacent ka na or nakadepende ka na dun sa help ng iba na wala ka na rin ginagawang effort. So, pride is number one na reason bakit nagre-refuse tayo ng help or mas pinipili natin yung sarili natin or yung sariling kakayanan natin. And siguro, isa rin sa reason is yung competitiveness na meron tayong mga tao. Di ba minsan, gusto natin na makuha yung talagang credit. Di ba? May ganun minsan na thinking yung tao na pag nagpatulong ako sa iba, hindi yun buong hindi yun buong effort ko, di ba? May kahati na ako. So, which is hindi rin okay, di ba? Na magkaroon tayo ng ganong thinking. So, ayaw din ang maisip ng Lord yun kasi pag nandun tayo, ma-pride tayo, tas competitive pa tayo masyado, talagang dadating sa point na maski si Lord, hindi natin lalapitan, di ba? Kasi ang isip natin, kaya naman natin. So, for me, yun yung mga ilan sa mga reasons why ayaw nating manghingi ng tulong. And baka mapunta rin sa part na i-neglect natin or ignore natin pati yung help ni Lord. So, yung pride natin tsaka yung pagiging competitive. Yan, thank you, Kuya Ram. Yan, totoo talaga yun, pride talaga eh. Pride. Kasi, onting background lang dun sa question natin. Ito kasi, isa sa mga kilala din na instances kay Moses, yung may mga nanga-atake sa kanila and kailangan mangyari, naka-raise yung two hands ni Moses para manalo sila. Kasi pag nakababa yun, for sure talo sila. Di ba naalala niyo yun? Kasi hindi ko din ito makakalimutan kasi noong time ng camp, naging si Moses, tapos si isa sa mga cheer nila, sila Kuya Kuya Rejan. Sabi ni Kuya Rejan, Moses, raise it. Yata yung pre-camp yata yun eh. Dahil yun nga, matatalod sila dun sa war kapag hindi naka-raise yung hand niya. And sa sa magkabilang arms niya, kung di ako nagkakamali, is si Joshua at si Aaron para tulungan siya. So, syempre nakakangawit din yun na na-erase nga yung both hands niya para manalo sila sa war. And isa to sa mga reminders din talaga ng Lord na napag-usapan din sa TGIF na nakaraan na napaka-importante ng mga friends talaga natin. Yung mga circles na nakakapag-influence sa atin. Kasi, iba talaga yung prayer ng faith or iba yung faith ng family, iba yung epekto nun sa atin. Iba rin yung faith ng friends natin towards us kapag pinagpe-pray nila tayo. So, mahalaga talaga na mag-seek tayo ng wisdom kay Lord. Lord, sino po ba yung mga tao na gagamitin nyo para maging source of encouragement kami sa isa't isa, maging source of wisdom nyo po kami sa isa't isa. Kasi, importante talaga yung friends na tutulong sa atin. Kahit minsan di na tayo magsabi ng kailangan ko ng tulong, andyan sila lagi to pray for us. Kasi may mga instances din ako ng mga nakaraan na parang na-restrict akong magsalita, magkwento. And napakahirap nun kasi carry mo yung burden ng mag-isa eh. Diba? Kahit na noong time na yun, nagpa-pray naman ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, kunin niyo na lahat. Pero kasi iba yung support ng friends na meron tayo. Yung meron ka mapagkakwentuhan ng physical, di ba? Ma-share mo yung chika-chika mo. Yung guidance din ng family, iba-iba din yung guidance na nanggagaling sa friends mo. Kaya,
importante talaga na i-appreciate natin yung mga circles natin and ingatan natin ng maigi yung mga tao na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi ano din yan stewardship, 'di ba? Kung paano mo ita-treasure yung mga tao na binigay sa'yo ng Lord, 'di ba? Kaya importante talaga yung mga friends sa life natin. Yan. So sa naman natin, question number 5. So kung dun sa una, tayo yung nakaka-receive ng help or tayo minsan pa ngayon nagre-refuse ng help, ay paano naman paano tayo nag-show ng care sa ibang tao? Sige, ako na lang yung magsasagot. Ako siguro nakapag-show din ako ng care sa pamagitan na syempre pangangamusta, 'di ba? Yung pagpe-pray, kahit minsan di mo sabihin, "Uy, pinag-pray kita." Yung ikaw mismo naalala mo yung kaibigan mo. Kasi may mga ganun times, di ba, na ipapaalala sa inyo yung tao ng Lord. Kahit hindi mo naman, very random, ibibigay siya ng Lord sa utak mo. And minsan, ang kailangan natin gawin is to pray for that person, di ba? Ipag-pray natin siya kasi malay natin, may mga trouble siya na hindi niya rin talaga bastang ma-disclose sa atin. Importante na na tine-take natin yung mga instances na yon to take time to pray for that person para mapakita din natin yung care sa kanya kahit na hindi nila alam na pinagpe-pray natin sila. Kasi nakakataba sa puso yun kapag may instances na binigay din sa'yo ng Lord na malaman nila na pinagpe-pray mo pala sila lagi. Iba yung sarap dun sa feeling na hindi ka naman nanghihingi ng prayer pero lagi ka palang kasama dun sa prayer nila. 'Di ba? Oh. Kainis si Kuya Prince. O sige, sumagot na kayo. Dali. Ako, magkape. Coffee therapy. Joke lang. Ganun din, syempre, pangangamusta. And pag-pray doon sa, kinaya ko lang sagot mo no? Pag-pray doon sa tao na yon. Kasi ako parang, minsan dinadaan ko sa biro, yung pangangamusta, ganun. Kasi nahihiya akong minsan kamustahin yung mga tao or mga friends ko na mga friends ko, ganun. Kumbaga yung diretsong, uy, kamusta ka, ganun. Hindi ko siya magawa kasi feeling ko nga, parang masyadong. Paano mo ginagawa? Wala, hindi. Pag friends ko na kayo, guys. Ay, joke lang, joke. So, ganun siya. Dinadaan ko siya sa kumbaga parang may rapport akong ginawa. May rapport akong ginagawa para makamusta ko yung tao. Kasi, ayun nga, nahihiya ako. Tapos, feeling ko rin kasi, mabigat masyado. Lalo na kung emotionally nabibigatan yung isang tao na kakamustahin mo. May tendency, di ba, na ayun, maging emotional siya, maiyak, ganun, mag-breakdown, sabi nga nila, ganun. So, may kasi ako parang may part doon na parang ayoko siyang kamustahin agad na, I mean yung word na kamusta agad kasi feeling ko baka may tendency na ganun. Kaya, hindi naman. Kumbaga, tinitake ko muna as light, papunta doon sa point na pwede na niyang ma-share sa akin kung ano nga ba kung kamusta nga ba siya, ano nga ba yung feeling niya. So, ganun siya. Ganun ako. Thank you, Kuya Prince. Ikaw naman, Kuya Ram. Ako, simple lang. Hindi, ako talaga more maging mabait. Or be good to them, to others. Parang, mas sa akin, mas angat sa akin yun. Magiging mabait ako sa kanila. Yan. Way nung care ko. By actions. Basta yun ang maging be good to others. Kasi, yun nga, wala namang masama maging mabait, di ba, sa ibang tao. And, mukha lang akong di mabait, pero mabait talaga ako. May prof ngang nagtatawag sa akin mabait. Ayun. Yun lang yung sa akin, maging mabait sa iba. Yun yung way ko ng care. Maging mabait. So, yun.
And thank you po mga kuya. And thank you rin po sa ating mga tagapanood ngayong hapon na ito. So, marami tayong matututunan ng mga pulot na aral doon sa kwento talaga ni Moses. So, maganda na basahin natin yung story niya, kung paano siya ginamit ng Lord sa maraming mga miracles, sa maraming mga works niya dito sa mundo na ito through Moses. Yan. So, sana po marami tayong natutunan at sana po subaybayan niyo po kami ulit next week. Sino na nga ba ang susunod nating blind item para sa next week na TGIF? So, maraming salamat po ulit. Paalam po and God bless us all. Ayan, salamat po sa mga nakinig at nanood sa ating gawain, sa ating pagtatalakayan tungkol sa buhay ni Moses. And syempre bago po natin tapusin itong ating gawain ay tayo po muna ay manalangin. So let us pray. Salamat po Lord sa araw na to Lord. Salamat sa buhay ni Moses Lord na ginamit niyo Lord para talakayin namin Lord. At nawa po Lord sa buhay niya ay may natutunan kami, Lord, kung paano maging still, kung paano maniwala at magtiwala sa mga plano mo sa buhay namin, Lord. At alam po namin, Lord, na pag naniwala kami sa iyo, Lord, ay walang imposible, Lord. At lahat po ng aming gagawin, Lord, sa patnubay niyo, Lord, ay alam po namin, Lord, na magtatagumpay po ito, Lord. Salamat po sa lahat, Lord. This is our prayer, Lord. Jesus, we pray. Amen. So, ayun, shoutout po tayo. And shoutout po sa ating mga viewers. Unang-una po sila, wait lang. Wait lang po. Sila po, silang mga viewers ng ating TGIF and yung mga star senders ng ating programa. Salamat po sa inyo and nawa po ay maging pagpapala po itong aming programa sa inyo. Salamat po sa inyo and salamat po sa oras. Kita-kits po next week. Bye-bye.